2025, is it still worth it to move or migrate here in Australia? So living here in Australia for more than 3 years, ito yung na-observe namin mag-asawa. So if you are thinking of making the move, here are some tips to make your journey smoother. Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, my name is Apple and I'm currently based here in Sydney with my husband. Ano na kayo share sa inyo guys, no? Nung isang araw kasi merong nag-reach out sa akin na couple and currently nasa sila, sa Dubai. And katulad namin, wala pa rin silang anak mag-asawa. They are both in their 30s. Mas bata sila ng konti sa amin. And they are considering of moving here or mag-migrate dito sa Australia. So, ang isa sa option nila ay ang mag-apply ng student visa here in Australia para daw mas mabilis sana. Or maghanap ng sponsor to come here, mag-apply ng trabaho. And then, pag na-sponsoran sila, saka sila mag-move dito. So yun nga lang, 'di ba? Pag nasa labas ka ng Australia, medyo suntok sa buwan kung makahanap ka ng sponsor unless yung skill mo talaga ay kailangan dito sa Australia and willing sila to sponsor you at makasama mo din yung family mo dito or yung partner mo. So, yun, kino-consider nila na mag-migrate dito sa Australia because syempre nakikita nila sa ibang mga vlogs and then sa ibang nagsasabi sa kanila na maganda nga daw dito sa Australia, mas malaki daw yung sweldo, mas maganda yung future kung magkakaanak sila. I remember last year, naggawa ako ng video about moving here in Australia. Noong 2024, sa video na yon, ang topic ko doon is, worth it pa ba na mag-migrate here in Australia for 2024? So now, I'm doing this vlog for 2025. So 2025, is it still worth it to move or migrate here in Australia? From my previous vlog guys, yung last year, I remember sinabi ko doon na hindi mo malalaman kung worth it ba siya kung hindi mo susubukan. And of course, depende sa goal nyo. Ano ba yung goal nyo ng pagpunta dito sa Australia? Is it for short-term goal or for your long-term goal? Kasi kung for long-term goal yan, ibig sabihin, you want to live here permanently. And living here permanently means marami kang pagdadaanan. There are so many challenges here. Even citizen ka nandito, maraming challenges. How much more if you are new here and you don't know how to start or how to begin your life here in Australia. We all know guys how beautiful Australia is in terms of landscape, diba? And people in Australia, diverse culture dito. And sabi nga nila, endless opportunities daw dito sa Australia. But in 2025, is migrating to the land down under, is it still worth it? So sa mahabang panahon, Australia has been one of the top destinations for migrants. So, strong economy, high living standard, and yung access to the world-class education and healthcare. No wonder why are so many people are dreaming of migrating or moving here in Australia. Also, yung society, multicultural society dito sa Australia, kasi nga dito diverse ang culture dito. Hindi katulad sa ibang bansa na parang mararamdaman mo yung racism, 'di ba? Sa Europe nga daw maraming ganon, and also in America, lalo na kapag Asian ka. But here in Australia, hindi mo siya mararamdaman kasi
diverse yung culture dito. At maraming mga lahi dito na naghalo-halo na talaga sila. So, parang hindi mo masyadong mararamdaman na dayuhan ka dito kasi majority ng nakatira dito, kung hindi ako nagkakamali ha, let's research into that kung ilang percent ang immigrants dito compare sa mga locals na nakatira. So yun, mas marami, parang ang dami na iba't ibang lahi na nandito. Hindi lang puro mga locals o yung mga nakikita nating puti or aboriginals yung mga nakatira dito sa Australia. Pero, ganun bang kadali na makamit itong Australia dream na ito? This video guys, isi-share ko sa inyo yung mga possible challenges na inyong kakaharapin kapag kayo ay nag-migrate or nag-move dito sa Australia for this year. So, is it still the same from the previous year, like noong 2020 or after pandemic, no? Or pre-pandemic? Is it still the same ba? Kasi last year, sobrang daming nangyari in terms of immigration policies. Ang dami talaga pong naging changes. So for 2025, again, is it still worth it? So living here in Australia for more than 2 years, ito yung mga na-observe naming mag-asawa. Number 1, yung stricter na visa requirements. Mas marami ng requirements na hinihingi, especially if you are applying for student visa. Maraming mga kailangan kang i-provide na documents. You need to tighten your home tie as well. Kasi nga, gusto nila after your study ay babalik ka na doon sa iyong home country. And isa sa mga pinakamahigpit na hinihingi nilang requirements ay you need to provide a financial capabilities na mag-study or manirahan dito sa Australia, especially if you are applying for a student visa or you will come here as international student. Number 2, yung rising cost of living. Sobrang mahal po talaga ng cost of living dito sa Australia, and nararamdaman namin yan pagka nag-groceries kami. At isa sa mga ginagawa nga nung iba dito para makatipid, they look for the items na naka half price na or 50% off na. And mostly yung mga ganong items ay yung maring ma-expire na in 3 months or in 6 months. So yung mga ganon. So dito talaga kailangan madiskarte ka sa pagtitipid or else ay hindi ka talaga makakaipon. Another challenges na kakaharapin nyo dito pag mag-move kayo sa Australia or you are considering of moving here in Australia is yung housing affordability. Ang taas po ng rental dito sa Australia, ng housing or ng property rental dito. And meron akong kakilala na sinabi niya na kalahati na halos ng sweldo niya ay doon na napupunta sa renta ng kanilang inuupahang bahay, or nung tawagin dito ay granny flat. Kasi sila, they are family of 3, so hindi sila pwede na mag-shared accommodation kasi nga meron silang anak. Hindi kasi ako naka-experience or hindi kami kasi naka-experience guys ni Ren na mag-rent ng bahay kasi nga since we move here in Australia, dito na kami sa bahay na to, and ka-share po namin yung may-ari ng bahay. We are renting 1 bedroom here, and yeah, more than 2 years na po kami dito sa lugar na ito, sa bahay na ito, and we are grateful na natagpuan namin ito kasi hindi namin nararamdaman yung taas ng renta dito sa Australia o yung crisis pagdating sa housing dito po sa Australia. Lastly, no, yung job market dito, guys. Maraming kompetensya. Pagdating po sa mga job na like pang-office, if you're an accountant, ganyan, or admin, let's say office job na lang, no, para madaling intindihin. Sobrang taas ng competition and hindi ganun kadaling makahanap po talaga
ng employer na mag-hire sa'yo. Lalo na kung ikaw ay isang international student and then your experience in the Philippines or in your home country is office job and you're not into mga retail jobs, ganyan. So, yung iba, ang tagal po talaga nila makahanap ng ganong trabaho dito. Unless talagang makita nila na in demand talaga yung qualifications mo. So, yun. There are possibilities na pag-aagawan ka dito. So, kung hindi ka sanay sa mga trabahong retail or sa food and beverage industry, hotel industry, asahan mo, matagal ka talaga makakahanap ng trabaho. So, the key here to survive ay huwag mamili ng trabaho if you are new here, if you are international student here, na limited lang yung working hours, or if you are a dependent ng isang OFW here, naka-working visa, or even nagpunta ka dito na permanent resident na yung status mo, hindi po siya ganun kadali na makahanap nung preferred natin na trabaho or yung trabahong nakasanayan natin. So you have to wait talaga, or i-improve mo pa kung ano man yung skills na meron ka or gusto mong i-showcase para mabilis ka na makaland ng job dito sa Australia. Particularly sa cities katulad nitong Sydney or ng Melbourne. So if you are thinking of making the move, here are some tips to make your journey smoother. So, number 1 guys, understand your visa options. Kapag merong nag-offer sa inyo to apply for student visa, agad-agad kayo magpa-process. I-check nyo muna kasi baka merong ibang visa option na eligible naman kayo to apply para hindi na kayo dumaan sa pagiging international student. Kasi dumaan na kami dyan. And napakalaking gastos po talaga ang maging isang international student dito sa Australia. So, dapat ay financially prepared kayo kung yun lang talaga yung option nyo pag magpunta kayo dito sa Australia. So, ensure na yung skills nyo ay in demand and yung skills na yan ay magagamit nyo to apply ng other visa papunta rito. Let's say, working visa or come here na permanent resident na agad. Number 2, prepare financially. So before moving here dito sa Australia, save for the higher cost of living and initial setup. Kasi syempre pag bago ka pa lang dito, hahanap ka ng bahay na matitirhan mo, 'di ba, ng rental property or makikipag-share accommodation kayo or ikaw. Kung meron kayong kasamang bata, if let's say you're a family of 3 or a family of 4, ang hirap na makikisama ka. And again, nabanggit ko nga kanina na halos talaga yung kikitain mo dito ay sa pagrenta na lang mapupunta. Kalahati nung iyong weekly payout or weekly paycheck ay sa rental na lang mapupunta. So, 'di ba? Ang mahal, ang hirap nun lalo na kapag international student kayo na pupunta dito. And yung inyong working restriction limited lang. Number 3 guys, connection. So, network yan. Build connection. Kung kayo ay, let's say, nandyan pa sa ibang bansa, halimbawa sa Pilipinas, or let's say sa Taiwan or sa Dubai, and you are considering of moving here in Australia, build connection na agad sa mga taong nandito na para pagdating nyo dito, diba, kahit papano, merong aalalay sa inyo, or mas maganda siguro kung meron kayong kakilala or kamag-anak dito, mas magiging easy or smoother sa inyo yung pag-set up or yung pag-start ng bagong buhay nyo dito sa Australia. Number 4, be flexible. Pwede nyo i-consider na mag-migrate sa outside big cities like Sydney and Melbourne, kasi dito talaga congested na po talaga. Unlike sa regional area, kahit paano, 'di ba, konti pa lang din yung tao, mababa pa yung cost of living doon. Yun nga lang, pagdating daw sa paghahanap ng trabaho, yun naman sobrang hirap naman. Pero dito sa city, same lang din naman. Sabi ng iba, mahirap maghanap ng trabaho kasi nga maraming tao dito. So mataas yung competition pagdating sa
pagdating sa trabaho. So, hindi ka agad-agad talaga makakahanap ng trabaho unless meron kang kakilala or someone na mag-recommend sa'yo for the job. For my final thoughts, guys, is it still worth it to move here in Australia? Well, same answer from last year. It depends on your goals, yung preparation nyo, of course, and yung willingness nyo to adapt. To many people, Australia remains a land of possibilities. But like any big decision, careful planning talaga is the key. So if you really want to consider Australia to be your second home, two things, guys, pinaka-importante itong dalawang to. Number 1, plan, and number 2, prepare. That's it for today, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!